kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na matunghayan ang kabutihan mo, Panginoon, sa bawat buhay namin at bigyan kami ng inspirasyon kung paano kami haharap sa buhay na to. Dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding at sa iyong salita na magbabago ng aming isip, puso, Panginoon, sa pananaw namin sa buhay na 'to, Panginoon, na ipinagkakaloob mo na maging higit kaming mas matalino ngayong 2026, higit kaming magdesisyon ng tama ngayong 2026, Panginoon, at maging makabuluhan at worthy ang buhay namin. Hindi masayang, Panginoon, dahil sa mga walang walang kuwentang bagay, Panginoon, na dati naming binibigyan ng priority, O Diyos, at hindi ang pagsunod sa'yo. Kaya maraming salamat, Ama, sa wisdom, O Diyos, at pangunawa na ipinagkakaloob mo. Salamat din na ikaw ang magsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan, Ama, sa anumang aspeto ng aming buhay. Purihin ka, dakilang Diyos. Lord, ibaba mo lang ako at ikaw ang maitaas. Ikaw ang makita, Panginoon, at ikaw ang magliwanag sa buhay. Mangusap ka sa bawat espiritu ng bawat isa na nandito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So dumako po tayo sa ating mensahe. Ang ating pong message for today is about seek first. Amen? So, ang ganda lang po na ito yung inano sa akin ng Lord kaninang umaga na nililid tayo ng Panginoon. Ano? Because this January, bago matapos itong January na to, 'di ba? Nagsisimula yung taon, ito yung perfect timing para ma-evaluate natin yung ating buhay. Amen? Yung buhay po natin na ano ba yung binavalue natin sa buhay na to. Amen? So malinaw na dapat po clear yung order ng priority natin. Kahit pabata ka, leader ka man ng gawain, anak ka ng pastor, 'di ba? Ang bagong mananampalataya, o kahit yung mga hindi mananampalataya, may mga priority yan sa buhay. Pero bilang isang mananampalataya, you have to reflect. Kailangan mong tingnan, siyasatin kung ano ang higit na mahalaga, 'di ba po, sa mga priority natin. It's not about nagme-making list ka katulad ng New Year resolution mo, 'di ba? It's about settling. Sineset mo yung foundation kung saan paano ka bang mabubuhay at ililid yung buhay mo through this year. Hindi ka pwede sa pansamantala lang. 'Di ba? Kailangan natin ng pangmatagalan. Hindi tayo pwede sa foundation lang na temporary. Amen? So we have to be smart. Even lalo na pag ikaw ay tatay ng pamilya, 'di ba? Kaya nga nag-iisip tayo ng mabuti ng magandang negosyo, 'di ba? Saan tayo kukuha ng tuloy-tuloy na isusustain natin sa pamilya natin. Amen? So maging matalino po tayo. Amen? So dito, pinaunawa sa akin ng Panginoon, ano ang higit ba? I'm not sure, hindi po ako sigurado, 'di ba? Pero dito pinaunawa sa akin na ano yung more dangerous sa buhay nating mga tao? Yun bang wala kang priority? 'Di ba? Delikado yun. Oo nga, no, Lord. Sabi ko nga, no, yung nabubuhay ka sa mundo pero wala kang priority. Hindi mo alam kung anong mas mahalaga sa'yo, anong higit na mahalaga sa'yo. Kahit pa sabihin na binata ka, ano yung mahalaga sa'yo? Ano yung binibigyan mo ng halaga ngayong taong mo to? Nagsisimula ka. Kasi madaling magsulat na ito babaguhin ko sa ugali ko, ganito, ganito. Eh, paano yung priorities? Hindi mo ba yun pinaghahandaan kung anong mas mahalaga? Ano nga ba ang more dangerous? Yung wala kang priority o yung meron kang priority pero wrong yung priority mo? Yes. Hindi ka nga nagkulang. Yes, may priority ka. Pero mali naman yung priority mo. You are in danger din. 'Di ba? Isipin niyo pong mabuti. Oo nga, Lord, no? Salamat sa wisdom. Yes, may priority ako, pero wrong priority ako. Mali pa rin ako. Or, meron kang right priority, pero nasa wrong order ka naman. Kung anong mas mahalaga. Wow! Grabe! Jesus! 'Di ba? Doon pa lang sa tatlo na 'yon, 'di ba? Oo nga 'no. Doon pa lang mag-iisip ka na, pahabain ko pa po ba 'yung mensahe? 'Di ba? Pero kailangan nating maunawaan ng mas malalim kung anong kahalagahan ng tatlong ito. Wala kang priority o meron kang priority na nasa wrong priorities ka naman or meron kang tamang priority pero nasa wrong order ka kung ano ang mas mahalaga. Amen? So, ito yung mga bagay na
Ano man yung piliin mo dito sa tatlong ito, meron itong magte-take risk ka o pagsisisihan mo o may challenging, 'di ba? Pero dito, 'di ba, kapag nakalimutan mong i-check yung buhay mo at hindi ka nagche-check sa anong totoo mong priority sa buhay mo simula pa lang ng taon, 'di ba, pwede kang mawala. Pwede kang, dahil hindi mo iningatan kung anong mas higit na mahalaga, 'di ba, pwedeng may mapahamak. Pwede rin na ikaw ang bumagsak, 'di ba? Pwede rin na mawala sa'yo yung mga pinapahalagahan mo. Or pinapahalagahan mo nga sila pero hindi mo nakita yung value nila. Kaya napabayaan mo sila imbis na napahalagahan mo sila. Okay? So let's discuss. 'Di ba po, ng mas deeper pa, mag-dive tayo. We have to start na mag-deeper tayo. Amen? So not having priority, ito yung buhay na walang priority, na para kang barko, 'di ba? Na wala kang, anong tawag dito? Alam niyo po yung ah rudder. Amen? Yung barko na wala kang rudder o yung tinatawag na timon o yung, ano ba sa Tagalog po yun? Yung steering boat. Yung wala kang manubela, 'di ba, ng ship. Amen? Wala kang, hindi mo alam kung saan mo ipupunta yung lugar mo, hindi mo yung spot mo na pinopokusan mo kung saan ka pupuntang lugar. Okay? So imagine mo na lang, ikaw yung boat na wala kang manubela. 'Di ba? Saan ka mapupunta doon? 'Di ba? Mawawala ka sa linya, 'di ba? Distraction, at saka walang kasiguraduhan yung pupuntahan mo kasi wala kang direksyon. Amen? So napakalinaw 'yon. Without clear focus, para kang nagsasayang ng oras, lakas. Amen? Na wala namang kabuluhan. 'Di ba? Things that don't matter sa buhay natin. Yun yung buhay ng walang prioriting tao. Kaya ikaw ngayon, let's salaminin natin, i-check natin sarili natin. 'Di ba? Kuya Tata Yolando, 'di ba? Ate Rubilin, anong priority natin ngayon? I-check natin yung buhay natin. Amen? Mahalaga po 'yon. Number two, let's see, having a wrong priorities. Palalimin natin. Pag having wrong priorities naman, ito yung when we have priorities pero wrong things. Amen? Katulad ng gusto mo ng success kesa sa relationship. Mas pinapahalagahan mo yung maging matagumpay ka kesa sa relasyon sa Diyos. Or, mas pinapahalagahan mo yung material na bagay na i-gain mo yung material na bagay sa mundong ito kesa over sa spiritual growth or mental health. Amen? So, isipin mo na lang, mayaman ka nga, may cancer ka naman. Mayaman ka nga, naabot mo na lahat ng gusto mo dito sa mundong ito katulad nung kanta natin kanina. Makamtan mo man lahat ng yaman sa mundo, pero bigo ka pa rin. Ang taong walang Diyos, ang pinakamahirap na tao sa mundong ito. Amen? Kaya kahit bata o matanda ka, you have to think properly. You have to think what is your priority. 'Di ba? Totoo, tamang maging successful kasi mahirap din naman na sumusunod tayo sa Diyos tapos wala tayong gagamitin para sa, 'di ba, kaharian ng Panginoong Diyos or sa pinagtiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Mahalaga po 'yon. Kasi mahirap kumilos nang wala kang gamit, 'di ba? Mahirap makipaglaban nang hindi ka handa. So hindi ko po sinasabi na masamang maging mayaman, masama, pero you have to set, 'di ba? Hindi pwedeng may priority ka lang pero mali, 'di ba? Yung sunod-sunod na priority mo. Amen? Pag hindi na si God ang unang priority mo, mga kapatid, whether you are bago o hindi dito sa gawaing ito, pag hindi si God ang una nating priority, ngayong oras na to, isipin mo, pag hindi siya ang una mong priority, mali na po ang pangalawa mo, mali na ang pangatlo, mali na ang pang-apat, mali na ang lahat ng priority mo sa buhay. Amen? At saan tayo matatagpuan? Mag-e-end up tayo na nagpupulpil ka, pero yung pinupulpil mo is empty pa rin sa dulo. Wala pa rin kabuluhan. Amen? Kasi wrong priority ka pa rin. Wrong priorities will cost us. Ano po, wala kang kapayapaan. 'Di ba? Yes, may priority ka, pero wala kang purpose. Kasi mali nga yung pagsusunod-sunod mo ng priority. And even,
our relationship with God. 'Di ba? Kapag hindi siya ang una, mali po lahat. Number three, having the right priorities but in wrong order. Meron kang tamang priority pero nasa maling order. Even when our priority, kahit na ang ating priority ay naka-align sa pinapahalagahan natin, 'di ba? Sa sarili nating pang-unawa. At ito naman ay nasa maling order. Nagki-create tayo ng kaguluhan sa buhay natin. For example, nilalagay mo yung trabaho mo. Yes, priority mo. Yung trabaho mo, mahalaga yon, binabalyo mo kasi iisipin mo nga naman, ano ipapakain ko sa pamilya ko kapag wala akong trabaho. Pero kapatid, hindi pwedeng mauna ang trabaho mo above family. Okay? Family muna before putting your work. Okay? Huwag pong mauna ang trabaho bago ang pamilya. Mas inuuna mo pang makisama sa katrabaho mo kaysa maging mabuti sa pamilya mo. Or, nauuna ang ministry kaysa sa relasyon sa Diyos. Kapatid, mabuting may ministry, totoo yon. Pero, kung nauuna ang ministry mo kaysa sa intimacy mo sa Diyos, mali yun. You are not in order. Una ang intimacy, okay, bago ministry. Kasi sinong magtuturo sa'yo ng instruction kung paano palakarin ang ministry mo kung yung mismong connection mo disconnected ka? So you are not in order. Amen? Maaaring productive, but yung leading mo, mababurn up ka, mapapagod ka, mai-imbalance ka. Bakit? Mali yung source ng pinagkukuhanan mo ng lakas. Kasi from the beginning pa lang, you are not in order. So, the danger of misalign. Yun yung nangyayari, 'di ba? Kapag wrong yung order ng priority mo, nami-misalign ka. Amen? Nami-misalign ka sa priorities. So, bawat senaryo ng buhay mo, 'di ba, kailangan ma-highlights natin yung importance ng intentional natin na refleksyon sa buhay natin. Amen? It's not just about having priorities. Hindi lang magpa-priority ka. Let's say, estudyante ka. Kailangan kong makagraduate. Pero, anong sisimulan mo? Di ba? Kanino, asan yung assurance mo? Sa sarili mo bang talino? Di ba? O hihingi ka ng wisdom sa Lord. Di ba? Para masustain o ma-maintain niya. Di ba? Yung iyong pangangailangan pinansyal, lakas ng katawan, di ba? At foundation. Amen? Kaya mahalaga po na having priorities, hindi lang ini-ensure mo yung right one o yung tamang priority, but you have to reflect sa God's will and purpose ng buhay mo. Kailangan naka-align yun sa dakilang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kasi pwedeng may priority ka pero nawala si God sa priority. Or pwedeng priority ka pero mas magaling ka pa sa God na nag-create sa'yo para sa purpose mo sa buhay mo. Amen? At maraming mga tao ngayon, ganun po talaga. So kapag ang priority natin, when our priority is naka-align po with God's purpose at naka-order siya correctly, ma-experience natin ang alin? Ang kapayapaan, ang malinaw, ang klaridad, di ba, ng purpose natin sa mundo at malinaw na pagdidesisyon natin sa buhay at purpose natin. Amen? Anything less, di ba, magiging, kung hindi doon tayo magtitingin ng perspective natin o pag-iisip natin, magiging vulnerable o masyadong showy o bulgaran po ang distraction sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng dissatisfaction, hindi tayo satisfied at mapapalayo pa tayo sa Diyos. Amen? Kapag hindi tayo nagsimula sa priority natin na naka-align sa Diyos, sisiguraduhin ko sa inyo, 100% lahat ng tao na hindi ang Diyos ang priority, amen, patungo po sa pagbagsak, patungo sa walang kabuluhan, patungo sa pagod, patungo sa sakit, patungo sa failure na buhay. Kaya this is matter. Kaya napakahalaga, amen, ang tanong po sa bawat isa sa atin, sino ang gustong mabuhay dito na punong-puno ka ng distraction? Sino ang taong gustong mabuhay
na hindi ka satisfied. Sino ang taong gustong mabuhay na napapalayo ka sa espiritual na buhay sa Panginoon? Amen? Marami pong gustong sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin about priority. Even Jesus Christ, sinabi niya sa atin po nag-ask siya sa atin at inuutusan niya tayo sa commandment niya. Una, mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. And love your neighbor as yourself. Yun yung, alam mo po, yun yung unang-unang commandment na Panginoon sa buhay natin. Yun ba yung priority natin? Ang mahalin natin ng Diyos? Tanungin natin sarili natin ngayon. Yun ba talaga yung unang priority natin? Kasi that is commandment. Diba? Hinati niya na lang sa dalawa. Mahalin mo ako, anak, na buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip at mahalin mo, 'di ba? Ang iyong kapwa ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ganun ba natin ginagawa? Pangalawa, yung importance po ng consistent, 'di ba? Yung mini-maintain natin yung pakikipag-usap natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, mahalaga 'yon. Amen. Mahalaga po 'yan sa panahon ngayon. Today, imagine na lang, 'di ba? Kung ikaw ay isang tao na wala kang connection sa asawa mo, paano niyo mabibuild yung relasyon ninyo na nagtitiwala kayo sa isa't isa? Gano'n din po sa relasyon sa Diyos. Paano niyo mai-strengthen, 'di ba, yung inyong paglago pa, 'di ba, pagtutulungan ninyo kung kayong dalawa nagsesekretuhan, 'di ba, nagtataguan. Amen? So, relation sa pamamagitan ng communication is mahalaga. Amen? Hindi ka rin pwedeng makinegosyo sa mga tao na wala kayong communication. Kaya nga may tinatawag na meeting. 'Di ba? General meeting, even sa eskwelahan. Paano nagkakaroon ng pagkakaisa ang isang grupo, 'di ba? Isang practical na negosyo. Amen? Mahalaga po ang conversation. Mahalaga ang communication. Amen? Kung nakikita natin ang kahalagahan at value, isa lang yun, no? Importance niya, ng communication sa mga trabaho natin, sa meeting natin, sa pakikipag-usap natin sa teacher ng anak natin, sa ating boss, 'di ba? Kung mahalaga ang communication na 'yon, bakit hindi natin tingnan na mahalaga din ang communication sa Diyos na lumikha sa atin? Bakit hanggang ngayon tamad tayong manalangin? Mananalangin lang ba tayo at nakikita lang ba natin ang importansya ng panalangin pag matindi ang problema natin? Amen? Kasi most of people, mas ganun yung ginagawa nila. Amen? Kaya i-stretch natin. Amen? I-stretch natin yung katotohanan po, na even Jesus, katulad ni Jesus, kung paano siyang umaakit sa bundok, dinideliver niya yung mabuting balita na makapagbabago sa buhay ng mga tao. Magkaroon sila ng pag-asa at direksyon. Ganon din yung maging pananaw natin. Amen? Sineset ni Lord, ni Jesus Christ, yung sermon, di ba? Nagpaplano siya sa pagpunta niya sa bundok. Inuutusan niya yung kanyang mga disciple, di ba? Para i-redefine yung priorities ng tao. Kaya nga kapag naghahayag siya noon sa bundok, di ba? Inaabot niya yung pangangailangan ng mga tao. Even sa mga kultura nila, sa pamumuhay nila bawat araw, yung limited resources na inaasahan nila, pinapakita ng Diyos yung difference ng umaasa ka sa pansamantala lang at umaasa ka sa buhay na magbibigay ng walang hanggan. Ito yung concern about sa sustenance ng buhay ng tao, kung paano natin mapapanatili ito at magsusurvive tayo ng matalino. Genuine, totoo. Amen? At ang priority na to ang nagre-represent sa atin ng higit na mahalaga para makapag-survive tayo sa mundong ito. Let's be honest, mga kapatid. We do things every day ng pare-pareho lang. Same thing. Gigising sa umaga, mananalangin, papasok sa trabaho, di ba? Ganun yung mga ginagawa natin. Karamihan po sa atin. Nabago ba yung, alam niyo po, yung ginagawa niyo ng 2025, ganun pa rin ba gagawin mo ng 2026? Wala ka bang gustong i-level up? Wala ka bang gustong maabot ng mas higit pa kesa sa 2025 mo? Amen? Our priorities are similar. Pare-pareho tayo. Madalas, earn income.
Kailangan natin magtrabaho kasi kailangan natin maka-earn ng income. Kailangan mo mag-tricycle, kailangan mo kumita ng pambili ng bigas at pambili ng ulam. Having a place to call home. Gusto natin makapundar ng bahay. Umuupa tayo ng bahay, kailangan tayo mag-provide ng pang-upa sa bahay o kailangan natin ng bahay. O kung wala ka pang bahay, kailangan mo magtayo ng bahay. Yun yung mga priorities. Even yung mga tao na nag-ibang bansa, di ba? Minsan ang priority nung una, katulad ko po nung una, ako nag-ibang bansa, sabi ko, mapag-aral ko lang yung mga anak ko, yun ang unang priority ko, pero mali. Basta mali ako. Be in good health. Amen? Kailangan meron tayong good health ng priority natin. Kailangan malakas ang ating mga pangangatawan, masigla tayo, healthy tayo. That is our priority. Halos pareho tayong lahat. Kaya nga iba, nagba-vitamins, di ba? Kung ano-anong iniinom, di ba? Iniisip natin, ano kayang masasakyan ko? Yeah. Good morning, baby. Transportation, di ba? Kailangan ko makapundar ng sasakyan. Kasi kailangan ko ng sasakyan sa trabaho. Kailangan ko ng transformation. Transportation. Amen? Kahit simpleng motor lang, makapaghanap buhay, di ba? Yun yung mga priorities natin. Di ba? Ano naman yung mga bagay na nakakaapekto naman sa ating daily rhythm, di ba? Yung structure, how we invest. How we invest. Sa lahat ng mga priorities natin na yon, sa oras natin, sa time natin, sa focus natin, ano yung pinofocus natin, ano yung energy and resources natin. Amen? Mahalaga po yun, ano po, na tinitingnan natin sa buhay natin. Amen? Ano yung pinag-aaksayahan mo ng oras? 'Di ba? May nagigain ka ba dito? Ano yung pinagpopokusan mo? Saan mo nilalagay yung lakas mo sa mundong ito at saan ka kumukuha ng resources mo? Amen? Yun yung naaapektuhan kasi kapag, 'di ba, sa mga ginagawa natin. At pare-pareho tayo halos aminin natin. Amen? So the way na ina-allocate natin yung resources natin, yung time natin, energy and finances natin, nagde-determine kung paano ito nakakaapekto. Baby, kung paano ito nakakaapekto sa mga buhay natin. Amen? So, napakahalaga po. Ano? Napakahalaga. Amen. Ayan. So, napakahalaga na nakikita po natin yung epekto nito. Kasi bakit? We can add value. Makikita natin yung value nito. Bakit ito matter? Bakit ba mahalaga na magkaroon ako ng priority sa buhay? Amen? So, minsan parang nagiging complicated. Alam ko po ano, habang nag-iisip kayo ngayon, nagiging complicated ito. Kasi, kapag hindi na tayo nakakapag-invest ng time, amen? Considering po sa pamumuhay natin na gusto natin, yung buhay, di ba, ng pamumuhay natin, our priorities, maseset natin po ito sa kawalan o yung tinatawag na default. Amen? O sayang. Pero kasi, ang gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin, ano po, sa biyaya ng Panginoon, we called hindi po sa kawalan. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa kawalan. Tinawag niya tayo to live by design. Dinesign niya tayo ng Diyos. So, anong ibig sabihin ba, 'di ba, ng by default? What does it mean when we live by default? Ito yung inaalaw natin na mas nagiging higit yung ating pangangailangan kaysa sa priority. Amen? So what does it mean when it calls live by design? Kapag naman ang iniisip mo ay nabubuhay ka para sa disenyo ng Diyos, inaalaw mo yung priority to set your needs. Okay? Kabaligtaran po siya. Ulitin ko po ha. Kapag ikaw nabubuhay ka to live by default o to live sa kawalan, inaalaw mo mas nauuna yung needs mo kaysa priority. Kapag inaalaw mo naman ang mabuhay sa disenyo ng Diyos, ibig sabihin, inaalaw mo na ang priority ang mag-set sa pangangailangan mo. Amen? Nakita niyo po yung meaning doon, no? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Because tayo po, tinitingnan tayo, tingnan natin yung ginawa ng Panginoon doon sa Galilee, nung sinabi niya na, you are called to live by design, not by default.
'Di ba? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para magkaroon ng kabiguan lang dahil sa mga hinahabol nating mga pangangailangan. Amen? Kasi, wag nating i-allow yung need natin ang magdisenyo sa priority natin. Hindi po. Instead, i-allow natin ang priority na mag-set sa mga needs natin. Pabasa nga po sa Matthew 6:25 hanggang 33, mga kapatid. Pasuyo po, Matthew 6:25 hanggang 33. Anyone po? Para hindi ko na po siya, yung malinaw na may katarungang pagbabasa. Para malinaw po. Amen, amen. Amen. Matthew 6 po, 25 hanggang 33. Matthew 6:25, 23, sis. 25 hanggang 33, tatay. Amen, amen, hallelujah. Amen. Ito na po ang sabi ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang kakatawan kaysa pananamit. 26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? 27, at alin sa inyo ang sa pagkakabalisa ay makapagdaragdag ng isang sikos sukat ng kanyang buhay? 28, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nagsusulid man. 29, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga tao. 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay ginagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti na ang pananampalataya? 31, kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga gentil na yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34, kahit huwag ninyong 33 lang, tay. 33 lang po. Ayan. 33 lang. Praise God. Thank you, Salamat Lord. po. Salamat, tay. So, nakita po natin, sino daw magdudugtong ng isang oras na buhay mo sa pag-aalala. Amen?
Ito yung mga respond ni Jesus Christ po, yung point niya sa kanyang pagtuturo kung anong dapat i-priority ng tao. Sabi rin niya po sa Matthew 6:19, amen? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sabi niya, dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong paningin, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Amen? So bago niya sinabi yung Matthew from 24 po pababa ng 23, amen? Sinabi niya muna ito. Ito yung tugon ng Panginoon. Amen? At dito makikita natin what we are learning. Ano ba'y matututunan natin ngayon? 'Di ba? Kung tayo ay mabubuhay, live by default. Kapag ang buhay mo ay nabubuhay sa kawalan, ang life mo na nagda-drive para sa pangangailangan. Tingnan po natin ang kaibaan. Number 1, live by default. A life driven by needs. Ito yung buhay na ang nagda-drive sa'yo, yung pangangailangan mo sa buhay. Amen? Katulad ng sinasabi niya, kung ang hinahabol mo is yung pananamit mo, pagkain, di ba? Sabi niya, amen? Yung binasa ni tatay dito. Amen? Napakahalaga po, Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, inumin upang kayo'y mabuhay. O kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't buhay ang higit na mahalaga kaysa sa pagkain? At sa katawan kaysa damit? Amen? So dito, sinasabi ng Panginoon, ang nabubuhay daw sa kawalan, ibig sabihin, di ba, mas pinapahalagahan mo yung pangangailangan mo ang magdikta sa desisyon mo kung ano ang mas mahalaga at mag-direct sa buhay mo. Yung pangangailangan mo sa pagkain, di ba? Ang nagdidesisyon sa'yo kung anong una mong gagawin at kung paano mo ida-direct yung buhay mo. Amen? Siyasatin niyo po yung buhay natin ngayon. Totoo po yung sinasabi ng Panginoon. Kasi dito, Jesus, dinidefine niya yung mindset natin. Nag-i-speak siya dito na about sa pagwo-worry ng mga tao kasi totoo yun, aminin natin din natin, 'di ba? Pagkain, inumin, pananamit, yun yung mga dominate na pangangailangan ng tao at doon tayo nakapokus. Amen? Kaya doon sa crowd ng Galilee, ito yung priority ng Panginoon na inihayag niya sa mga tao. Kasi pinapaunawa ng Panginoon na kailangan malaman niyo yung priority ninyo para totoo kayong makasurvive. At ang security ninyo para makahakbang kayo na ma-consider ninyo na ang Diyos ang higit na mas malaki pa. May higit pang mas purpose ang buhay ninyo, hindi lang sa pananamit, pagkain at inumin na inaalala ninyo araw-araw. Amen? Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So what is matter? So, kapag ang needs natin ang nagdikta sa atin, sa priority natin, matatapos po tayo sa temporary solution sa buhay na to. Amen? Temporaring solusyon lang at hindi eternal ang ating kalalagyan sa dulo. Yes, nabigay mo lahat ng pangangailangan ng mga anak mo, na pagtapos mo ng pag-aaral, yumaman ka dito sa mundo, pero pag namatay ka, nasaan ang punta mo? Amen? Saan ka dadatnan? Saan ang eternal na destination mo? Pwede mo bang ibigay sa Lord? Pwede bang pag namatay ka, madala mo lahat ng kayamanan mo? Madala mo ba yung diploma ng anak mo? Madala mo ba kung anong ginawa mo sa mundong ito? Madala mo yung malaking bahay mo? Hindi. So, kapag tayo ay nabubuhay sa default, ito yung nangyayari sa atin. Dinidiktahan ng pangangailangan natin ang priority na dapat tinututukan natin na higit na mahalaga. Number 2, live by design. Kapag ikaw naman ay ang buhay mo ay naka-anchor sa priority. Live by design, ito yung buhay na naka-anchor sa priority. So dito sinasabi sa atin, living by design means inaalaw mo si God. Kasi siya ang priority mo. Si God ang nagbibigay sa iyo ng priority para mag-guide ka niya
sa mga pangangailangan mo na totoo mong tunay na kailangan at totoong kailangang desisyon mo na dapat nagiging desisyon mo sa buhay. Di ba ang sarap nun? Hindi naman pinagdadamot ng Lord ang pananamit. Hindi niya pinagdadamot ang pagkain at hindi niya pinagdadamot ang kayamanan sa mundo kasi nilikha niya ang mundong ito. Nilikha muna niya lahat ng needs mo at needs ko bago kanya likhain. Hindi madamot ang Diyos. Pero mga kapatid, know your priority. Saan mo inaangkor, saan mo inaangkla yung iyong priority sa buhay? Jesus called us, 'di ba? Tinawag niya lahat ng mga tao. Yung higher focus ng Panginoon, but seek first, sabi niya, His kingdom and His righteousness, sabi niya sa 33. And all these things will be given to you as well. Sa Tagalog, ngunit, sabi niya, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Hindi niya sinabing hindi niya ibibigay. Itama lang natin yung ating priority. 'Di ba? At hayaan yung siya ang magbigay ng ating all needs. Hallelujah. So, what does it look like? So, seeking the kingdom of God, ito yung pine-place mo, His purpose, yung purpose ni God sa buhay mo, and His mission above material concern. 'Di ba? Na mas mahalaga ang purpose ni God sa buhay mo at ang mission niya sa buhay mo kesa sa mga material na pangangailangan mo na mas higit mong kino-concern kesa sa Kanya. Wrong priority in wrong order. Amen? So, trusting God, provision. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. Anak, magtiwala ka sa akin. Hayaan mong turuan kita. Imagine, kapatid, kung ikaw ay may 1,000,000, tapos wala kang karunungan na mula sa Diyos, wawaldasin mo lang yung pera na yun. Pero kung ikaw ay may 1,000,000 at humihingi ka ng karunungan sa Diyos, direction sa Diyos, instruction sa Diyos, order sa Diyos, believe me, yung 1,000,000 mo pwedeng mag-times 10. 10 million. Kesa sa taong may 1,000,000 pero walang guidance, walang instruction at walang leading ng Diyos. Kaya tingnan nyo, mayaman sila, may sakit. Mayaman sila, di ba? Pero hindi natin nakikita yung purpose ng Diyos sa kanila. Believing. Kaya nga, mahalaga po na believing what He will meet. Di ba? Yung needs natin. Paanong inimit ng Lord yung pangangailangan natin. Amen? Na naka-align tayo sa priority. Sa Kanya. Mula sa Kanya. At mas madali pong magtiwala sa Diyos kahit na may challenges tayo sa buhay, na nakapokus tayo, hindi sa immediately need natin, kundi nakapokus tayo sa pagtawag sa Kanya para ihatid niya sa atin yung kaparaanan na higit nating mas kailangan. So, seeking the kingdom, ibig sabihin yung plano mo, yung kaparaanan mo, yung pag-iisip mo, is above sa Kanya. Diba? Yung sa Kanya mo inaasa, naka-yield ka sa Kanya. 'Di ba? Yung mga immediately needs mo, 'di ba? Una mong hinihingi sa Kanya, una mo siyang tinatawag. Paano yung kaparaanan? Kaya tingnan niyo yung mga tao na hindi unang tumatawag sa Diyos. Anong ginagawa nila pag may need sila? Nagnanakaw. Amen? Yung iba'y kaparaanan nila, nagpo-prostitute para madaling pera. Amen? Yung iba nang-hold up, pumapatay. 'Di ba? Nagbebenta ng laman loob ng mga bata. 'Di ba po? Kasi walang wisdom. Diba kasi ang mahalaga lang sa kanila yung needs nila. Pero sabi ng Panginoon, kung yung ibon nga, diba, yung ibon nga, binibigyan ko ng pagkain. Kayo pa kaya na anak ko? Amen? Kaya mahalaga po, na nagtitiwala tayo sa Panginoon. So consider your priorities, mga kapatid. Can you take a second right now na ma-evaluate natin ang ating buhay kung ano talaga ang pinapriority natin? Diba? Nakaset ka ba sa kawalan o nakaset ka sa priority na may design na mula sa Diyos? Ito po yung mga tanong na evaluate natin sa sarili natin ngayong January. Are you seeking the kingdom first? Meaning, yung thought mo, yung way mo, yung plano mo is nauuna ba ang Panginoon? O mas nauuna yung mga pangarap mo, yung gusto mo, yung kailangan mo? Amen? Marami pong mga biblical example, amen, na ipinahayag ang Panginoon. Even si Jesus po sa priority niya, amen, sa kanyang panalangin,
Sa Marcos 1:35, sabi niya, nagdemand siya doon, even with the demand of his ministry, Jesus made the priority to get up early. Gumising ka ng maaga at manalangin ka. Spend your time in prayer with the Father. Amen? So if Jesus need, kung ang Panginoon na yon nangangailangan ng koneksyon sa Diyos Ama, how much more we? Gaano pa po tayo? Pangalawa, si Mary po, nung pinili niya si Jesus over us, 'di ba? Pinili niya sa Luke 10 po, 41, 42, mas pinili niyang makinig sa paanan ni Jesus kaysa maging busy sa pagluluto katulad ni Martha, which is hindi masama. Amen? Pero, mas mahalaga na we seek yung presence ni God, 'di ba? Kaysa maging busy ka na wala ka naman sa presensya ng Diyos. Sometimes we need to pause and ask ourselves, am I choosing connection over busyness? Amen? Nagiging ano ka na lang ba? Pinipili mo ba yung connection, yung intimacy sa Kanya, o mas pinipili mo maging busy? Si Abraham po, yung kanyang faithfulness and obedience sa Genesis 12:1-4. Si Tatay Abraham, mas pinili niya magtiwala that God is enough. Amen? To leave everything familiar. Di ba po? Sa kanyang mga lakad. Kahit na hindi niya alam, mas pinili niyang sumunod sa Diyos nung tinawag siya ng Panginoon. Di ba? Kasi they are sumasamba sa Diyos-Diyosan dati. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng courage na i-priority yung faith niya. Amen? Si Paul po, sa kingdom siya na-focus. Amen? Hindi sa kanyang mga nakaraan o mga failure niya na pwedeng magpa-distract sa kanya para ma-pursue niya yung calling ng Diyos sa kanya. He stay focused on the bigger picture at sa mission ng Diyos sa buhay niya. Amen? Yung widow po, sa Luke 21, 1-4, yung widow, na binigay niya lahat ng natitira sa kanya, magtiwala sa Diyos completely, kahit na hindi niya alam kung ano yung susunod. Anong challenge doon? Are we giving out the abundance? Diba? Binibigay ba natin sa Diyos? Are we giving our life? Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, purihin ang Diyos. So, marami pong bagay na gustong ipaunawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahalaga na ma-embrace din natin yung tension dito between yung default, ang mahalaga, yung kawalan ba, or yung disenyo na binibigay sa atin ng Panginoon. So, napakahalaga po mga kapatid. Amen? Nang pinapaunawa sa atin ng Panginoon sa mensaheng ito. Are you living by default? Nabubuhay ka ba para sa kawalan? Para sa mga natural lang, 'di ba, na mga pangangailangan natin? Kasi mas madali pong mag-focus sa mga needs natin, sa mga pangangailangan natin ngayon. Mas madali tayong mag-focus doon kesa sa intentional na pag-align natin. Amen? Sa Panginoon po, para sa kanyang priority sa ating bawat isa. Pero kapatid, isipin natin mabuti kung ano ang nagiging requirement. Kung ang kingdom ng God ang pina-priority natin. Amen? Nire-require nito ang pananampalataya at intentional na pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Ikina-counter-cultural niya po yung challenges, 'di ba? Na magkaroon tayo ng instinct to worry and to control. Amen? 'Di ba kapag tayo ay nag-iisip po about sa mga pangangailangan lang natin para sa mga bagay na kawalan, 'di ba nawawalan tayo ng focus sa kingdom of God. At yun ang gusto ng kaaway sa atin, kaya ginibisi niya tayo. Akala natin nasa Panginoon pa tayo, pero nagiging busy tayo sa mga business natin, trabaho natin, 'di ba? Nawawala yung mind natin, madali tayong mawala, 'di ba? Kapag ginawa tayong busy ng kaaway. Amen? Kaya minsan, hindi man niya tayo tinatanggal, 'di ba? Hindi niya tayo makuha na matanggal sa paglilingkod natin, pero gagawin niya tayong busy. Amen? Kaya napakahalaga po na huwag tayong makontrol ng ating mga pangangailangan kaysa sa pagpapalago. Amen? Sa kalooban ng Panginoon o purpose ng Diyos sa buhay natin, mahalaga po na ine-evaluate natin yung ating buhay kung ano ang totoo nating napapriority. Huwag kayong maging katulad ng mga pagan, sabi niya, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o yung mga hintil, sabi niya sa Tagalog. Amen? Na tayo po ay mga believers. We are not pagan.
So, tinawag tayo sa different way ng pamumuhay ng Diyos. At gusto niyang maging rooted tayo ng pagtitiwala sa Kanya na may purpose, mga kapatid. May purpose po. Hindi ka pagan, sabi niya sa verse 32 po doon. Amen? Huwag kayong tumulad sa mga pagan o sa mga hintil, sabi niya. Kasi bakit po? You are the son and daughter of God, not pagan. Di ba? Hindi tayo stranger. Di ba? Meron pong covenant ang Panginoon sa atin at may pangako po ang Diyos sa atin. So let me remind you what God says about His promises po over your life. Ang sabi niya po doon, you are the head, not the tail. Amen? Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Tayo po ay nasa above. Nasa top tayo. Never bottom. Sabi niya sa Deuteronomy 28:13. He promised din po na I will supply all your needs according to my riches and glory. Amen? According sa riches and glory ng Panginoon, gaano kayaman ang Diyos? And He declare po na no weapon formed against you na magpa-prosper. Walang mga, yes, mapoform nila, pero hindi sila magtatagumpay. Kasi lahat ng every tongue, sabi niya ganon, that rises against you, He will silence. Sabi niya, patatahimikin niya. 'Di ba? Lahat ng mga kaaway, 'di ba, na nagbabanta pa lang sa'yo, yes, mapoform nila, pero hindi sila magtatagumpay. Isaiah 54:17 po yan. Yan ang pangako ng Diyos. So God say, you are more than a conqueror through His love. Sabi niya sa Roman 8:37. So nire-remind niya tayo dito, I am your shepherd. Sabi niya pa, you lack nothing sa Psalm 23:1. I have planned for you. Sabi niya sa Jeremiah 29, to prosper you, not to harm you. 'Di ba? Pero bigyan ka ng pag-asa at magandang future. Amen? Sa Jeremiah 29:11, He say, the joy I give you will be your strength. Nehemiah 8:10. And you can do all things through Christ who give you strength. Sa Philippians 4:13. My peace, the kind that surpasses all understanding. Lahat daw ng kapayapaan at pangunawa will guard your heart. Magbabantay sa puso mo at sa isip mo in Christ Jesus. Philippians 4:7. And ito po yung finally, He say, I will fight for you. You need only to be still. Exodus 14:14. We have a choice, mga kapatid. So yes, di ba? We adjust our priorities. And to reflect kung Diyos nga ba ang nakapag-design sa mga priority natin, not hindi yung kawalan, o yung default, o yung failure, o we choose to seek the kingdom of God and His righteousness, yung katwiran ng Diyos. Hindi lang kingdom hindi mo lang hinahanap yung kaharian ng Diyos. Hanapin mo rin yung katwiran niya, yung kalooban niya, ibig sabihin, para maidagdag, maging obedient ka, para maidagdag lahat ng pangangailangan mo. Knowing that all these things will be added to you as well. Amen? So ito po yung benepisyo natin kapag hinanap natin, amen, ang kaharian ng Diyos, itong January na to hanggang December. Know your priority. Let your peace, kapayapaan ang sumainyo over worry. Amen? Hindi po ang pag-aalala. When you prioritize God's kingdom, mapapalaya mo yung sarili mo sa anxiety. Amen? Hindi doon sa mga habol ka ng habol sa pangangailangan, kesa sa hanapin mo ang kapayapaan ng Diyos. Mahahanap mo ang malinaw na clarity kesa yung kaguluhan kasi mapupokus mo yung God's priority ang magbibigay sa'yo ng direction and purpose sa buhay mo na tutulong sa'yo para ma-avoid mo ang distraction at mga hindi mahalagang bagay na magpapalayo sa'yo sa Diyos. Kasi magkakaroon ka ng malinaw na desisyon. Provision over striving. Amen? Yung pangangailangan mo, sabi niya sa verse 33, promise niya yon, that when you seek the kingdom first and His righteousness, all your needs, hindi lang some, hindi lang bahagi ng kailangan mo, all your needs. So, wag mong habulin yung pangangailangan mo. Hayaan mo, ang pangangailangan mo ang humabol sa'yo if you know your true priority. Kasi, ang priority na yon ang nagbibigay ng blessing. Yung God na yon ang magbibigay ng promotion sa'yo. Yung God na yon ang magbibigay ng trabaho sa'yo. Yung God na yon ang magpo-provide ng buhay mo. Kahit marami kang pera, kung puputulin na ni God yung buhay mo, wala kang magagawa. Amen? Because He is the light.
So consider, evaluate po natin yung ating priority, yung mga decision natin, nagda-drive pa ba sa pangangailangan o naka-align na sa kingdom values. Amen? Use Matthew 6:33 po para evaluate natin, i-filter natin yung ating buhay sa priority. Number 2, are you trusting God's provision? Naka-reflect na ba yung ating mata? Katulad ng sinabi niya sa verse 26 hanggang 30, ask yourself, do you believe in God? Binavalue mo ba yung sinabi niya na kung ang ibon nga at mga halaman, willing niya na kontrolin, willing niya na pabulaklakin, bigyan ng ulan, bigyan ng araw, araw-araw, ikaw pa kaya? Number 3, seek first the kingdom of God. Dinededicate ba natin yung ating buhay daily sa time ng pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, na mag-manifest sa buhay natin, na lumalakad ba tayo hindi lang nakikinig, nilalakaran din natin para ma-align natin yung goal ni God at mission niya sa mundong ito dahil ikaw ang ginagamit niya, ikaw ang vessel niya sa mundong ito na magpahayag ng katotohanan. Amen? Lumakad ng may kapayapaan. Marinig ang good news at gospel ng Panginoon dahil sa buhay mo. Amen? O puro pansarili lang. Hallelujah. Huwag daw natin pahalagahan. Amen? Huwag tayong mag-ipon sa mga kamalig. Amen? Kasi mawawala lang ang lahat ng to. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat sa mensahe. I hope nagbigay po ito ng inspirasyon sa bawat isa sa atin at mas nakita natin ang higit na mahalaga. Amen? Kaya kasi we are in danger. Kung wala tayong priority, amen? Kung mali ang priority natin, o meron tayong priority na tama pero hindi naka-order. Amen? So, purihin ng Diyos, I hope and I pray na mag-evaluate po tayo at maraming aral to na maggagabay sa atin para sa ating desisyon, pangangailangan at pagsunod sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Father God, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinapahayag mo sa araw na to, sa oras na to, na makita namin ang kahalagahan ng tunay na priority. And Lord, you are and you must be our priority. Dahil kung hindi ikaw ang una, mali na ang pangalawa namin, pangatlo namin, at kahit anong pag-abot namin sa pangangailangan namin, dadalhin kami nito sa kawalan. Ngunit kung ikaw ang hahanapin namin, Lord, you will give us all our needs kung kami ay nagkakaroon ng paghahanap sa iyo at sa katwiran mo at tamang layunin mo at pagtawag sa amin. Purihin ka dakilang Diyos, i-bless niyo po ang bawat isa na nandito sa gawain sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat sa mensahe mo, Sis Beb.